encouragement na kining Pasko dapat doon na tinuod nga celebration o tinuod nga kalipay. Nabi sa wonderful morning atong i-celebrate ang Kapaskuhan, ug ang pinaka-center sa atong celebration is no other than the Lord Jesus Christ. So Jesus is the reason for the celebration. Naman to yung mga libutan diha kanina no, makita nato joy to the world, tapos ang bagulan natong gikanta, the shepherds tell the news, di ba? So kung imong tanawon mo ni unsa man gyud dapat buhaton, what shall we do in this Christmas para mag-glorify si Lord, para magkaroon og joy to the world. Kay pag mali ang celebration, if your way of celebrating is wrong, so God will not be glorified, o ang result ana sa kalibutan, imbis nga Merry Christmas, mahimong many crisis or daghang mga crisis nga mahitabo. So pag tama ang celebration, mas okay, di ba? Now, i-review lang nato, no? Basahan nato ni passage, di siguro nato kanan siya mga hurot, but then for the sake of review, so that we will be reminded what happens or what happened that first Christmas, sa birthday mismo ni Ginoong Jesus, is found in Luke chapter 2 verse 7. Ingon niya there is starting sa verse 7. Okay? Sige po. So Luke chapter 2 verse 7, and she gave birth to her firstborn, a son. He wrapped him in clothes and placed him in a manger, because there was no room in the inn. So nakita nato nga that first Christmas si Jesus Christ gipanganak siya dito lang sa murag balay sa kahayupan, sa hayop. Tapos pagkahuman siya gipanganak, gibutang siya sa pasungan, giputos og panapton. Ayan na, no? Pero ang reason nga nung naitaputos siya, because there was no room in the inn. So that first Christmas, si Jesus was rejected. Wala siya matagain atensyon. Wala siya matagad o maayo, kumbaga, no? Kung basig karong Christmas, pag dili ta mag-amping, magbantay, kasi di nato siya matagad. Di nato siya matagad atensyon. Kunya ang atong reason sa celebration, mali na. Dili na si Jesus. Kaya dapat pag-abot mo sa verse 8, and there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. So, napakita man ang anghel sa Ginoo sa mga magbalantay sa kaniro nga busy po, nagpasabsab sa ilang mga kaniro, niya, siyempre, nagsinag ang angel na hadlok sila. Kaysa sa inyo nakakita ng angel na nagsinag, siyempre, mahadlok yun, niya, gabi pa, hit-hit. So, pero ang angel nag-ingon siya, ayaw, kahadlok. Ingon sa verse 10, but the angel said to them, do not be afraid. I bring you good news of great joy that will be for all the people. So ingon sa angel, ayaw mo kahadlok. Kaya ni ako, wala niya ito ang angel kay lapastangon o riyang buhatag na utan ng mga shepherds o magbalangay sa kanino. Pero ingon siya, na ako, nagdala ko maayong balita na makalipay pag-ayo sa tanang mga tao. So, this Christmas season, or sa birth sa atong Ginoo, supposed to be ang kalibutan malipay. Tanan nga tao, as long as tao. Kasi mo na nakasulat sa Biblia. Makalipay pag-ayo sa tanang mga tao, regardless sa ilang kultura, or what nation they belong, sa ilang color, sa ilang skin, sa language nga na sila, dapat silang malipay kasi mo na giingon sa Biblia. Now, of course, kay wala man nakasabot ang mga tao, o wala po gani ang daghan nito kung Ginoong Hesus, that first coming niya, na nagpagkatao siya, siyempre wala din sila nag-celebrate ang kadaghanan. Unay, usahay nga mga reasoning, nag-ingon po nga, wala may nag-celebrate ang Pasko sa una. So wala pa sila nakasabot sa tinuod nga mensahe sa birth ni Jesus Christ. Kaya nga sa I bring you good news of great joy that will be for all the people. I-clarify na nato, ang news nga makahatag og great joy dili kay daghang regalo nga dawaton o daghang mga benefits sa during sa Kapaskuhan. Siyempre daghang kay mga tao up to this time dili man sila mag-celebrate sa Pasko, pero gina-enjoy nila ang daghang blessing sa Kapaskuhan. Yang receive po sila daghang mga regalo. When in fact sa police station daghan kayo mga
na wala nag-celebrate, pero pag naay pangatag, limpay po sila, pahiyong po sila. Maklaro rin mo, no? And then, pero mag-isgot ang Pasko, murag nagpulis mao na ilang mga no. No? Pero naklarify nato na ang kalibutan supposed to be magmaya, magpalipayon, this season. Dapat doon ay tinuod nga celebration karon nga panahon. Pero lagi kay wa masampi, so wala tayo ma-celebrate. Ang pinaka-reason nga nung mag-celebrate, nga nung magkaroon o dakong kalipay, dili tungod kay nakadawat ang daghang mga benepisyo o mga regalo o nakabakasyon ta, maayo ng tanan. Mga pakapin lang na, naka-reunion ang pamilya, naka-gather together, kanya daghan kang nadawat ng mga bago, bagong sanina, bago. Daghan kayong mga bago. Sana wala yung bagong uyab o bagong kalipin or whatsoever. Pili nga na, no? Kasi contradictory sa will ni Lord, hindi sumibayan ang Pasko, basi Merry Christmas, na yung Merry or Many Christmas kanya ang pagabot sa New Year, Happy New Year. May ito. Kaya dili tama ang celebration sa Kapaskuhan. So ang reason nun sa verse 11, today in the town of David, the Savior has been born to you. He is Christ the Lord. So mo ang pinakarason. Karong kaniho na natao sa lungsod ni David. Of course, alam natin sa Bethlehem.